So, kaya magpapahinga na lang po ako habang nagpe-preach ngayong gabi. Well, kanina kumanta si BJ. Sabi ni Teacher Ara, kasi medyo yung boses niya, di ba? Medyo nasa transition yan eh. Kasi raw nagbibinata. Sabi ko, parang ako pag kumakanta ako, ganun yung ano ko eh. So, kumbaga sa Tagal, ngayon ko na lang nalaman yung sagot na kaya pala ganun ako pagka kumakanta ako, nagbibinata rin ako. Merong kumanta rin, di ba? Merong kumanta rin si Pastor Norman, nagbibinata pa rin pala yan. So, kaya thank you so much. Excited po ako. Actually, alam ko pong alam nyo at na maiintindihan nyo kapag hindi po ako pumunta ngayon. Dahil nga po, hindi biro. In fact, yung biyahe po namin, yung lipad namin sa aeroplano, parang tingin ko konti lang diferensya nung biyahe namin papunta rito. Sa sobrang traffic, grabe po yung, kaya tawag po ako ng tawag kanina. At ganun po kasi ko pag malilate ako, tumatawag ako dahil ayoko mapagalitan ako ng mga members na, Pastor, bakit late kayo? Diba? Kasi minsan yung mga pastor ang nagagalit pagka yung members ang nalilate. Kaya, ako po, pagka tansya ko, malilate na ako, tumatawag na kaagad ako. Kasi ayoko naman pagdating ko, doon pa ako pagagalitan ni PNG, di po ba? So, kaya kay PNG ako tumatawag at saka kay PDB. Well, so siguro po, before I preach ngayon pong gabing ito, I just want all of you to somehow ma-encourage to what the Lord did sa naging 2026 ministry trip po natin. Siguro kung sisimulan po natin sa Milan, sa Como, tapos yung gawain natin sa Paris at doon po sa UK, masasabi ko po na talagang ang kamay ng Diyos, obviously, talagang makapangyarihang kumilos. So, sa gawain po natin sa Como, nakakatuwang isipin na halos hindi pa sila ganong ka-establish, halos nasa talagang, kasi alam nyo namang nag-combine po sila before and then this time, sila Pastor Genesis na po ang tumatrabaho muli doon sa Como. But the good thing about our mission in Como, sila Pastor Genesis sa kanilang sakripisyo at malalim na pag-ibig sa Diyos, sila po'y nakakuha na ng kanilang sariling property. Diba? That alone, yun pa lang po, blessing na po yun. Huwag niyong pigilin yung palakpak yung pwede po, walang problema. Ayan. Okay lang po yun. Kasi mas masagwantig pakinggan yung para bang hindi all out yung lahat dahil yung iba nag-iisip na baka masamang pumalakpak, di ba? Hindi po. Okay lang po yun. Lalo na kung masayang-masaya naman po talaga tayo. Tapos yung sa Milan, kung tutuusin po, may mga situations, but I can say that the hands of God really worked nung time na yon. Sapagkat pagka siguro report, ang nakikita ko po, kasi yung sa Como, sa panguna po ni Pastor Genesis, yung pamilya niya talagang mabibless kayo talaga eh. Kung ano yung handa nilang tiisin. Cost cutting, sakripisyo, just for them to have their own place. And I can say talagang napaka-wise ng kanila pong naging move. Sa Milan naman po, ang masasabi natin na magandang report, nadaragdagan po yung ating pong mga slowly, pero nadadagdagan. Yun po ang maganda. Sa panguna naman po yan ni Pastor Andy Mananoon. Tapos sa Paris, as what we observe and what we have witnessed doon sa mga naipopost po doon sa FB, masasabi ko po na ganda po talaga ng ginagawa ng Panginoon. At ang pastor doon, nandito ngayon, di po ba? Si Pastor Nelson Cadena. And just for them to accomplish a Bible conference and missions conference like nung pong nakaraan, blessing po yon. At matagumpay po yung conference. Tapos sa UK naman, napaka-challenging din po. Kumbaga, just for you to have an idea about this trip na ginawa ko po, lahat ng ito, very challenging. I do not know kung ano ang mangyayari. I do not know kung ano ang gagawin ko po, ano yung dapat ko pong gawin. But I can say that it is really the hands of God na talagang gumawa ng makapangyarihan para maging maayos po ang lahat. Kaya yung camp,
Masasabi ko po, napakamatagumpay. Yung pong fellowship, sabi ko, naiinip na ako dahil matagal, pero nung uuwi naman ako, yung emotion ko naman medyo mabigat kasi nung nasa mga bandang palapit na yung pag-uwi, yun po yung momentum na hando naman po. At palagay ko po, encouragement ng Panginoon sa akin yon na sa lahat, hindi na talaga normal yung tulog eh. Ano po, mahirap po talaga pero na hihigitan nung pong pagpapala, yung pong nakikita natin na pagkilos po ng Panginoon. Kaya actually po, ang Living Water Baptist Mission London, I can say, na napaka-potential po mga kapatid. Kaya please continue to pray for them. Napaka-talented, gifted ng mga tao. Doon naman po sa mga gawaing lahat ng sinabi ko sa inyo, nakakatuwang makakita ng mga members na kaya sila nandoon para mag-work, di po ba? Pero ang kagandahan po sa mga nasa gawain po natin doon, sila po'y nagwo-work, nagwo-work, pero sa kabila po ng mahirap nilang work, sila po ay talagang very active na makikita nating nagsiserve sa Panginoon. So tuwing umaalis ako, ang dami ko pong nami-miss dito sa Pilipinas, pero dahil nga po sa pagkakaintindihan natin concerning God's calling, masasabi ko po na talagang on both sides, God is really, yun nga, working and blessing the ministry as well, na nakikita natin kung paano siya kumilos. So kaya ipag-pray nyo po, sapagkat bubuelo na naman po ako sa isang mahabaang biyahe na naman po. Alam niyo po yan, di po ba? Ito naman po yung, kung tutusin, magandang balita yan, lalo na kung tama yung mindset natin, i-organize na po ang gawain natin sa Canada. So, ang Living Water Baptist Mission Canada ay magiging Living Water Baptist Church Canada na. Amen? At ang kagandahan sa kanila, i-organize pa lang, bagamat hindi na po natin isinunod sa ating pangalan, pero sa pamilya po ng Living Water Baptist Church, yung pong mission ng Hope Liberty Bible Baptist Church na sinimulan po uli nila Pastor Ramon Sayang at si Pastor Jeremy Panoy, yung nakapunta po dito sa atin. Ano po? So, kaya, exciting ang ministry, mga kapatid. If our attitude is right and if our perspective is right, I can say that in spite of the many challenges that we are experiencing and we are facing as we do the ministry, masasabi po natin that God is really great and wonderful. Amen? Yes. And the good thing about doon sa gawain po natin doon sa London, medyo nahando na tayo sa pag-angat ng ating pong processing ng papers po ni Pastor Jabez. So kaya ipag-pray po natin sapagkat on both sides, sa kanila po, meron silang dapat i-accomplish. Sa atin po, yun naman ang dapat nating i-accomplish. Now, just for you to have an understanding about the setup dito po sa usapang church at missions na ginagawa natin. Ang mga mission po natin sa ibang bansa, sila po kung tutuusin, subject po at nasa masasabi nating membership ng Living Water Baptist Church Santa Mesa. Pagka po sila ay nasa katayo ang misyon, para aware kayo at alam po ninyo yan. Kasi in reality, we are not sending money to support our missions abroad. Okay? But no one can say that we are not supporting them. Why? Because in our setup, instead of them sending their giving to the mother church, hinahayaan po natin yung giving nila gamitin po sa operational expenses ng mission. Meaning to say, hindi na tayo nagpaligoy-ligoy pa. Imbis na magpadala nila rito yung mga giving nila, gamitin po yung giving nila sa misyon na kung saan sila po'y naroroon. Kaya, in a way, it is not right to say that we are not supporting them monetarily. Di ba? Sa monetary. Bakit? Kasi, yun po, imbis na padala nila rito, yun na po ang ginagamit doon. Kaya, sa madaling salita, mga kapatid, nakasuporta po tayo sa kanila. Okay, another thing,
Hindi po ako nagpapasupport sa kanila bilang senior pastor. Hindi po. Tayo po, mga kapatid, nagpapasalamat. Siguro pag may occasion, talagang nakikita natin kung paanong sila po ay kasama natin sa ating po mga pagdiriwang. Pero yung obligasyon po nila sa atin, actually po, masasabi ko po na ang church natin ay totoong nakasuporta, hindi lamang sa panalangin, hindi lamang po sa moral support, kundi kahit po doon sa financial support, doon sa setup na sinasabi ko po sa inyo. So kasi maganda bilang members ng Mother Church, alam po natin yan. Amen? So kaya, yun po yung masasabi kong kalagayan po natin doon po sa mga mission natin. And please do pray that the Lord will continue to work doon po sa mission natin and especially sa mga pastors po natin because masasabi ko po that the ministry abroad is not easy. Hindi po madali, mga kapatid. Kaya pag nakita nyo po kung gaano sila kasabik, kapag ka po pumupunta po tayo doon, maging yung mga nakakasama ko pong pastor, yun po nagpapakita na napakapalad natin dito sapagkat marami tayong fellowship, marami tayong mga pastors na nakakasama. Tayo nga hindi lang basta marami, napakadami ng mga pastor na kung saan talagang parang damang-dama mo na nasa sentro tayo ng Manila sapagkat napakarami pong mga pastors, missionaries na pumupunta po sa atin. Pero kahit ano pa po ang sabihin ninyo, hindi ko po nakikita ang kalugihan ang isang gawain po na lumilingap sa mga manggagawa. Maring hindi po tayo mayaman, pero tayo po'y hindi pinababayaan. Amen? I can say that God is still blessing our ministry in spite of the fact that there are so many missionaries and pastors na talagang madalas na nakakapunta at nakakapasyal po dito sa atin. So, kaya sa mga prayer warriors, sa members ng church, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na talagang very thankful ako sa inyo pong patuloy na pananalangin sa akin sa lahat ng aspeto ng buhay sa ministeryo. Yung every midweek prayer meeting natin, nakitang-kita ng isa sa unang items natin, di ba? Sa prayer items natin, ang pamilya po namin. So I can say na malaking tulong po talaga ang lahat ng yan. Amen? And this time, gusto ko rin pong pasalamatan mula po sa Como, Milan, Paris, hanggang sa UK, hindi lamang po sa missions natin, kundi sa mga churches na kung saan naka-fellowship po namin and I can say na talagang blessing sapagkat inalagaan din po kami doon. So mga kapatid, mga minamahal, to tell you the truth, to tell you honestly, kung ang pag-uusapan po ay yung monetary side, hindi po mga kapatid, yun po ang ating pinunta doon. In fact, doon po sa system na nangyari, lalo na malapit na po lagi, bago po ako makapag-asikaso ng papel, alam nyo po yan, lalo na sa visa, sa plane ticket, napapamahal po. Kaya yun po yung in-express natin. Doon sa mga tao natin na sapat na po yun sa ganon. At I am not expecting too much from them because katulad ng sinabi ko po, I am very sincere when I say that my main concern is the ministry at hindi po yung kung ano man yung mga material na bagay na matatanggap. Kaya sa akin po, okay lang yon. Hindi napagod po kayo. Hindi naman po kami pinabayaan ng Panginoon. Maayos din naman po ang aming pong mga naranasan doon. Kaya mga kapatid, masasabi ko na hindi nga para maisa-isa dahil may hirapan ako. Yung mga yung Solinap Hotel, alam niyo po yan. Di ba? Sinabi ko na sa inyo. Yung bahay po nila, Preacher Nick, talagang doon kami nagstay. Mula nung nahandoon ako sa UK, doon po nagstay. Tapos ang Tahuna family na alam niyo pong pinagsimula ng Living Water Baptist Church po doon. Di po ba? And good na kami po, nila Pastor Chris, nagkaroon ng chance na magka-fellowship din po doon. So, I mean, God is really working great in the ministry in UK. And if
One day, lahat halos yun, magkasama-sama. Kasi sila Pastor Nelson, nakita nyo, nakapag-accomplish na po ng conference. Ang vision natin, lalo na pagka dumating na po si Pastor Jabez doon, yung pong UK at yung pong Europe, ministry sa Europe. Kumbaga parang siya po siguro yung magiging Spurgeon para sa panahon po natin ngayon. Okay? So, kaya ipanalangin po nating mabuti and let us express our genuineness and sincerity in helping the ministry by supporting especially the processing of the papers of Pastor Jabez because ito po yung medyo challenging side po doon. Pero salamat sa mga positibong response, okay, ng bawat isa. So kaya again, sa lahat po ng mga nasa UK, Paris at maging sa Italy, hindi na po ako mag-iisa-isa ng pangalan maliban sa aming mga tinuluyan, pero talagang God knows na thankful po kami, not just sa mission ng Living Water, kundi sa mga fellowshipping churches. At siguro po, yan, sila Pastor Jimmy, Pastor SP, si Pastor Ronnie, di ba? Sila Pastor Chris, Pastor Jerry. Yan po yung mga ipinagpe-pray po naming mabuo para po sa lalong ikatitibay at ikatatatag. Si Pastor Marlon, hintayin po natin siguro, hindi pa po panahon pero sila po laging nagiging instrumento sa pagsisimula ng gawain. Kasi po, there is another mission na sinisimulan po sa Basingstoke, mga kapatid. At sila rin po ang kabalikat, katulong po ng masasabi nating International Bible Baptist Church sa panguna po ni Pastor Jimmy at ito po yung mission naman na hawak po ni Pastor SP. So again, from the bottom of my heart, I would like to thank everyone. Kung kayo po'y nasa online, mga taga UK, Paris, Italy, maraming salamat po sa inyo. At sa mga kapatiran po natin dito, thank you for always praying for me. I can say na undeniably, yan po ang isa sa big factor kung bakit nakakayanan po ang lahat. Kasi yung lipad pa lang, kundi biyaya ng Panginoon, napakahirap ng laban. Kaya habang natatrapi kami kanina, doon ko nararamdaman yung sakit ng katawan, mga kapatid. Pero siyempre, nangingibabaw ang kasabikang makita-kita tayo kahit paminsan-minsan lamang. Okay? So, yan po yun. So, at yung mga ngiti nyo po, malaking bagay na, ha? Para po medyo makaalis ng pagod. Sige nga po. Okay. Pero nga ng cellphone. Kasi pag kukunan mo ng cellphone, ngumingiti. Pahiramin naman talaga ako ni pahiramin talaga ako. Okay, kung ready na po kayo sa preaching, ready na po ba? Ayan, parang gusto nyo umalis na uli kaagad ako, ha? Parang mukhang sanay na po kayo, ha? Okay, 1 Timothy chapter 3. May I request all of you now to please open your Bible. Actually po, nung time na si Mama, yung pong mami ni Mami Maan, nung siya po ay kinuha ng Panginoon. Actually, nagpe-pray kami noon sa desisyon ng Panginoon. And I praise the Lord for our pastor na napakadaling sabihan kung ano po yung po pwedeng maging paraan ng pagpapadama natin because no one can deny na si Mami Maan po ay isa sa blessing po sa ating pong gawain dito at mahal natin yung kanyang pamilya. At very thankful naman po siya sa ating pong naging bahagi doon po sa pagsusugo sa ating mahal na pastor, Pastor Norman. Okay, at alam ko ang comfort ng Panginoon ang nasa sa kanila. Sa lahat ng mga nag-birthdays, happy birthday sa inyo. Yung nagdibo natin, ha? So, kaya happy birthday. At yung mga magbe-birthday po, yung iba kasi nalulungkot, September yung birthday nila. Dahil September, sabi niya, laging pagka-September wala ako. Okay? At kasama na si Nanay Pearly doon na nagse-celebrate. Tama ba yun, Nanay Pearly? Inaabot po yun eh. Okay, so 1 Timothy chapter 3. Kung ready na, let me know by shouting Amen. 1 Timothy chapter 3, verse number 15. Sulat po ito ni Apostol Pablo according to
1 Timothy chapter 3 verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. For the second time, I would like to request the congregation to please basahin po natin ang ating pong teksto. Kayo po ang babasa, 3:15 ng 1 Timothy. Ready? Begin. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling pagkakataon. Ako po'y nakatayo sa pulpitong ito, sa likuran ng pulpitong ito upang ang iyong mga anak ay bahaginan ng iyong pong mensahe. I thank you, Heavenly Father, for always giving us the privilege to minister through the preaching of your word. I pray, O Lord, that you will again empower your humble servant. Help me, Lord, and give me guidance as I preach your word. May you meet the spiritual needs of your people, Heavenly Father, and may your name be glorified in our midst. Thank you so much for this ministry. Thank you for all your people. May you continue to work in this ministry, Heavenly Father, through the leadership of Pastor Norman Gatdula. And I pray, O God, na ang bawat isa po, particular, ang bawat ginagamit mo po sa church na ito ay patuloy na ma-appreciate na napakalaking bagay na ang amin pong walang kakwenta-kwentang buhay na talagang binago mo, dakilang Diyos, ay magkaroon ng pagkakataong magamit para sa ministeryo. May we continue to embrace your church, Heavenly Father. May we continue to embrace each other, Heavenly Father, as we do your work and your will sa church na ito na iyo pong itinatag. Salamat po. Hipuin mo po ang aking pagod na katawan, ang aking pong lalamunan, dakilang Diyos, at makita ang kasaganan ng iyong biyaya, at nawa, dakilang Diyos, ikaw ang magbigay sigla sa bawat isa po sa amin, sa aming magiging pakikinig sa iyong pong mensahe. Once again, Heavenly Father, humingi po ako ng patuloy na lakas para aking pong magampanan ang aking pong gawain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, you may now be seated. Ang binasa po natin ay sulat ni Apostol Pablo sa kanyang isa sa inalagaang manggagawa na walang iba kundi si Timoteo. And I believe meron na po tayong masasabi nating clear idea about the background ng buong aklat ng Timothy. 1 Timothy, 2 Timothy, at yan po'y madadaanan natin sa ating pag-aaral. Alam natin na si Timothy po ay ginagamit na ng Panginoon sa panahong ito na siya ay sinulatan ni Apostol Pablo. At ang deep concern ni Apostle Paul is to alarm Timothy and to give him warning concerning the dangers of these last days. Mga kapatid, sa panahon natin, napaka-applicable ng pag-alarmang yan nito pong si Apostol Pablo kay Timoteo. At ang akin pong gustong bigyang pansin, dito po sa kanyang binanggit, mga kapatid, actually po, nung ikinukonsider ko po yung verse na ito, nagagamitin ko sa inyo, may dalawang bahagi na kung saan mamimili ako kung ano ang bibigyan ko po ng weight sa ating pong magiging mensahe. Balikan nyo po yung talata, pansinin po natin. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Parang itong portion na to, ang ganda rin gawa ng mensahe. Diba? Yung tamang behavior sa bahay ng Panginoon. Diba? How you and I, diba, ought to behave ourselves sa bahay ng Panginoon. Kaya lang, mas naging matimbang po sa akin yung second part na ang sabi niya, okay, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So, ito muna yung sesentruhan ko ngayon. Bagamat sinasabi ko po na ang ating pong masasabi nating understanding sa pinaka-desire ni Apostol Pablo is not just to give emphasis sa tinatawag nating leadership o pagpapastor nito pong si Timoteo, kundi ang pagtuturo din sa tamang conduct na makikita dapat sa mga mananampalataya. Amen? Okay, so kaya dito po mga kapatid, iikot ang ating pag-aaral. Ang aking pong bibigyang pansin ay ang mensahe patungkol sa church
ng buhay na Diyos. Amen? The church of the living God. Ang sabi po, the pillar and ground of the truth. Napaka-loaded ng talatang ito, mga kapatid. Sapagkat dito po may paalala kung paanong ako at ikaw, paano mo ikakandak ang sarili mo. Because let us face the fact that using our observation, mga kapatid, sa totoo lang, may mga pumupunta sa church na kagawian lang. May mga pumupunta sa church, shallow ang treatment. May mga pumupunta sa church, parang automatic, parang disusi. Mga kapatid, mga minamahal, it is good to somehow be aware about the teaching of the Word of God sa proper conduct kung papaano ang bawat mga Kristiyano dinadala ang kanyang sarili sa usapan ng pagsamba at pagkilala at pagpapahalaga sa Diyos at sa kanyang bahay. Amen? It is good to be always aware, mga kapatid. Hindi yung para kang disusi, nakakailanganin pong kakalabitin para po lumagay sa tinatawag nating tamang kaisipan sa usapan ng pagsamba. Dapat aware na po tayo, dapat clear na po sa atin, dapat mga kapatid, ito po ay malinaw na sa atin na ang usapang pagsamba ay usapan na pinag-uusapan kung papaano ka sumasamba. Amen? Yes! Ano po yung mga dapat sa usapang bahay ng Panginoon? Ano po ang dapat sa usapang gawain ng Panginoon? Mga Kristiyano, sana po sa tagal na ng panahon na tayo po'y nakikinig ng preaching, sa tagal na ng panahon na tayo po'y nagkakasama-sama, sa tagal na ng panahon na ikaw ay nag-church, nawa, makita, maramdaman, mahayag na po yung dapat sana nakikitang conduct natin kung paano dapat tayo nagbibehave ng ating sarili sa bahay ng Panginoon. Amen? Hindi na kailangan ng sawayan sa pagse-cellphone. Hindi na kailangan ng sawayan doon po sa pagkukwentuhan. Hindi na po kailangan pa na paalalahanan na sana po makinig lang po tayo. Sana po magdala tayo ng Bible. Sana po talagang itutok natin ang ating pong atensyon. Dapat po hindi na yan. Dapat clear na po yan. Dapat po yan ay isang bagay na alam na ng mga tunay na mananampalataya. Amen? Well, ito po yung mga bagay na nakita kong maganda rin bigyang pansin. Bagamat ito yung nasa unang bahagi ng 1 Timothy chapter 3, verse number 15, pero sabi ko nga po sa inyo, malakas ang conviction sa akin ng pagdidiin doon sa tinukoy, the church of the living God. Hindi ba tayo po, nasa panahon tayo ngayon, na yung mga masasabi nating mga grupo ay nagke-claim, at isa na po ang Baptist doon na nagke-claim na tayo ang true church. Sabi ko nga po, yung claim, that is one thing. Pero yung pruweba, yung pong katibayan ng claim, para sa akin, mahalagang bahagi po yun. Dahil sa marami pong paglalarawan, ipinakita po ng Bible na hindi po pwedeng one-sided. Hindi po pwedeng nagke-claim ka lang na sa Panginoon ka at ikaw hindi ka kine-claim ng Panginoon. Hindi po pwede na sasabihin mong anak ka ng Diyos na hindi po kine-claim ng Diyos na anak ka niya. Hindi po pwede na sabihin natin na church tayo ng Panginoon, na lihis tayo sa church na inaasahan o dapat makitaan ng kapahayagan ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Okay, mga kapatid, huwag sanang magmukhang mali ang Baptist Church. Huwag po nawang magmukhang maling church ang Baptist Church. Sana po mapatunayan na ang Baptist Church ay true church. At ito po ay mapatunayan nawa sa kapahayagan na dapat makita sa tunay na church ng Panginoon. Sa totoo lang, halos hindi nyo po ako maririnig na sa aking pangangaral, medyo nagdudwell ako sa label. Di ba? Mga kapatid, ayokong mag-judge ng iba. Pero ayoko pong hindi maging totoo that the reason why I am here in this church because I believe that this church is a true church, the true church. Amen? Ito po'y church ng Panginoon. Ngayon, kayo ang tatanungin ko, kung kine-claim natin na church ng Panginoon ito,
Tapos pagpasok ng mga tao, nakikita nila, nagkukwentuhan, nagse-cellphone. Nakita nila halimbawa na hindi attentive yung mga tao. Halimbawa, napansin lang po nila na parang laging namamatayan yung mga umaattend. Napapansin nila na parang boring sa marami. Mga kapatid, siyempre pag ito ay church ng Panginoon, ano ang dapat asahan mo na makita? Anong tanawin dapat na nakikita sa church na nagsasabi na sila ay church ng Panginoon? Kaya iwasan nyo na yung pakikipagdebate, debate rito, debate roon. Kami ang true church, kami ang true church. Patunayan na lang natin. Pakita na lang natin mga kapatid. Diba? Ito po'y mapagtibay na lang na mas maganda na yung mismong mga nakakakita, sila mismo magsasabi, napakagandang church niyan, napakasayang church niyan, ako naniniwala na kapag ganun po ang naging image ng gawain, diba? May mga hindi nga totoo, nagmumukhang totoo eh. At ang pinakamalungkot ay yung totoo na nagmumukhang hindi totoo. Sino sa inyo nakakuha ng gusto ko pong ipunto roon sa sinabi ko? Diba? It is happening. Nangyayari po yan na yung mga hindi totoo, nagmumukhang totoo. And sad to say, yung mga totoo, nagmumukhang hindi totoo. Siguro wag na as church as Christian na lang eh. May mga mapagbibintangan mo, iisipin mo, Christian siguro to. Hindi naman pala. Tapos ikaw, sinasabi mo, Christian ka. Talaga bang Christian ka? So yun po mga kapatid, para mas maging maliwanag. Kung naniniwala kayo na ang church na ito ay true church ng Panginoon, ipakita natin ang tamang kandak na dapat nakikita, lalo na sa usaping bahay ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, nawa ito po'y maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Okay? Again, sabay-sabay, basahin po natin 1 Timothy chapter 3 and verse number 15. Everybody, begin. Mga kapatid, ang church, kapag inunawa natin sa tamang idea nito, sa tamang masasabi nating kahulugan nito, ito po ay pumapatungkol sa kalipunan ng Panginoon. Amen? Ito po ay pumapatungkol sa kalipunan ng Panginoon. At ang napakaganda rin pong maintindihan natin na bilang church ng Panginoon, ito po ay ating mapagtibay. So, may mga ilang po pwede ko pong ibahagi sa inyo. Considering na tayo po ay naniniwala na ang church na ito ay church ng buhay na Diyos at ang sabi nga po, the pillar and ground of the truth. So tingnan po natin, number 1, about the foundation. It is good to solidify our foundation. Alam nyo sa Biblia po, sa presentation ni Apostol Pablo, hindi ka na raw pwedeng maglagay pa ng other foundation. Kasi meron na talagang tunay na pundasyon at matibay na pundasyon. And I am very sure that you will all say amen pag sinabi ko po that the foundation of the true church is no other than our Lord Jesus Christ. Amen? He is the strong and solid foundation. At yun yung dapat pong maging klaro sa atin mga kapatid. Christ is our foundation. Siya yung dapat focus ng church. Ang ating katatagan, ang firmness natin ay dahil sa Kanya tayo nakatingin, sa Kanya tayo nakatayo. Mga kapatid, ang unang dapat makita nating katangian ng tunay na church, siya po'y nakapundasyon sa matibay na pundasyon at yun ang dapat natin papagtibayin ang katotohanan na ang pundasyon ng Living Water Baptist Church ay ang Panginoon. Amen? Hindi ito nakatungtong sa mga kung kani-kaninong personalidad. Hindi po tayo nakatungtong sa usapang personality, sa usapang programa, sa usapang preferences or possessions, o kung anumang mga po pwedeng ipagmalaki ng tao. Ang tunay na tibay ng church na ito, sapagkat naniniwala tayo na ang Panginoon ang ating pundasyon. Amen? Yes, let us solidify our foundation. Mga Kristiyano, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 3, di ba? Sa verse number 11, 1 Corinthians chapter 3 and verse number 11. For other foundation can no man lay than that is laid. Ang sabi po, which is Jesus Christ. So hindi na tayo para magpakatagal dyan.
Kasi halos lahat naman tayo, bukod sa alam na natin yan, agree po tayo dyan. At yan po ang nagpapaging totoo sa church kapag ka ang pundasyon ay ang Panginoong Heso Kristo. Alam nyo, ang malaking blessing, eto po, hindi ba lahat ng religion may human founders? At lahat ng founders ng mga religion, patay na. Di ba? Lahat sila namatay. Okay? At gusto ko malaman nyo, hanggang ngayon, patay pa rin. Okay? But the founder of the Christianity and the founder of the true church is no other than our Lord Jesus Christ. And you know what? Yes, namatay po siya. Pero hindi na natiling patay. Siya po'y nagbangong muli. Siya po'y buhay. At siya po ang nasa puso ng bawat Kristiyano. So kaya ang tibay at tatag ng gawain ito, di ba, ay nakadepende sa tibay at tatag ng pundasyon. Kaya mga kapatid, ang gawain po ay hindi po pwedeng garantiyahan kapag ka nakadepende sa personalidad ng tao. Di ba? Sabi nga po nila, ang isang gawain daw, lalo na sa usapang leadership, nakikita natin yan, yung tibay at tatag niyan, yung kahit wala na yung leader, ang gawain nagpapatuloy pa rin. Di ba? And that pattern, yan po yung sinusundan natin. Yan po yung sinusundan nating pattern. Kaya mga kapatid, alam nyo naman na malakas pa ako. In fact, doon sa klase ng schedule namin doon, nakasingit pa po kami na physically nagkaroon pa po ng sports. Sapagkat ang totoo niyan, ang isa sa pinagkakakilanlan nila sa akin, mahilig sa basketball. Okay? And because of that, parang tingin nila, sasaya ko pag naglagay sila ng ganun. Hindi nila alam, lawit na dila mo doon sa biyahe, di ba? So, pero dahil yun ang image at impression nila na mahilig ka sa basketball at ayaw mo naman silang i-disappoint, at umami na rin ako, gusto ko rin, di ba? Oo. Ayaw ko naman silang disappoint, di siyempre, makikijoin ka. Imagine, doon po sa schedule ng camp, dire-diretso yan, 5 days. Tapos, doon po sa, alam nyo, meron po akong pagkakataon sana na makabiyahe po ng Scotland. Pasyal, as in 5 days pasyal. Kaya alam po, parang nagigilty ako. Dahil kaya ako pumunta roon para sa ministry. Tapos, pero, ministry pa din. Dahil sabi ni Pastor Jimmy, Pastor, dahil hindi ka namin ma-invite. Ganito po kasi yan, mga kapatid. Nakikinig po kayo? Oh, ito naman sa mga nakikinig lang. Hindi nakikinig. Okay. Mga kapatid, alam nyo po ba, na yung pong naging punta ko po sa UK, 3 Sundays po yon. And because of the specific prayer na meron po ako sa akin pong trip na ito, ito pong nakaraang trip na ito, para tayong trip ang pinag-uusapan, Opo, walang basagan ng trip, ha? Oh. Mga kapatid, alam nyo po ba na sa trip na ito, ang naging commitment ko because of my specific prayer, yung 3 Sundays na yon. Kasi doon po sa UK, pag nalaman nilang pupunta ka, titiyakin ko na po sa inyo yan. Na yung mga pastor na kilala ka, yung mga pastor na itinuturing kang blessing, sila po'y mag-e-effort to invite you para nandoon ka. At alam niyo po yung typical. Pagka ikaw ay typical na pastor, gugustuhin mong pagpumunta ka sa abroad, makapag-speak ka sa iba-ibang, dahil kahit papaano. Tayo-tayo lang naman to, tsaka yung mga nakakarinig sa live, di ba? May love gift kasi yun. Di ba? Ang living water naman, for sure, aalagaan ka naman yan. Di ba? Pero kung doon ka after, sayang, sana makapag-speak din ako doon. Lalo na, hindi naman yung 3 Sundays na yun, ako yung speaker natin dahil nga nandoon si Pastor Emerson, tapos nandoon po si Missionary Noe. So parang ang idea po is, I want our people there to feel that in spite of that setup, na hindi naman lagi ako ang mag-speak, pero nag-commit ako na yung 3 Sundays ko na yon. Okay? Nandoon lang po ako sa church para iparamdam yung moral support. Yun talagang yung presence ng, kaya ipag-pray na po natin talaga. Kasi ang sabi ko po, napaka-potential ng church. It is just that we cannot deny the fact that physical presence of leadership is very important sa usapan ng ministry. Tama? Kayo nga po, may pastor na tayo dito Pero alam ko, kahit papaano, yung mga 2 o 3 sa inyo, nalulungkot pag wala ako dito, di ba? Sino pang-4 doon na nalulungkot din? Pang-5, meron pa ba? Pang-6.
May leader na tayo pero, di ba? At yan po, mga kapatid, nararamdaman ko yan. Kasi pag nag-e-effort ako, nahirapan lang talaga akong Sunday morning kasi yung pong oras doon, talagang magmumukha po akong manananggal dyan na gising ako ng ganong katinding oras. Ano po? Ang lalim na po ng... So, kaya hindi na po ako nagpipilit ng dahil gusto kong yung punta ko doon, magamit naman ako na physically, malakas po ako, mga kapatid. Pero yung point na yon, hindi naman po ako lagi mag-speak eh. Yung second Sunday, si Pastor Emerson ang mag-speak. Okay? Tapos, yun nga po, si Pastor Elmer, palibasa, nag-enjoy din si Pastor Elmer. Ang totoo niyan, nagko-contemplate siya. Sabi ko, Pastor, kasi nga, one of our reasons why we considered them to go with me dito po sa trip na ito, sapagkat bilang tayo po ay kumikilala na sila po yung instrumental sa pagkakaroon natin ng gathering place, ang Kasahi family, so I want them to somehow feel the encouragement na ito na ang naging impact, ito na naging epekto, na kung saan pinagagamit nyo yung place nyo mula sa pasimula hanggang sa bumalik ang Panginoon. Yun na po nakatatak sa isip nila hanggang bumalik ang Panginoon. In fact, parang ang gusto nga nila, kung may maiiwan pa dito, pagka bumalik ang Panginoon, yung maiiwan dito, di ba? Sa ngayon kasi, si Pastor Rodel ang katiwala po nila. Pag bumalik ang Panginoon, nakadepende. Kung kasama po si Pastor Rodel doon, hahanap po ng ibang katiwala. Pero kapag ka po nagstay pa rin si Pastor Rodel, di ba? So, mga kapatid, alam nyo po, binigyan po natin sila ng pagkakataon to somehow talagang makita nila, talagang literally, physically, kung ano na po ang naabot ng Living Water Baptist Church sa biyaya ng Panginoon. Talagang sobrang encouraged po sila. Si Ma'am Chut, sobrang honest po siya. She's very vocal in expressing her heart na talagang grabe ang blessing ng Panginoon na makita yung mga ministries. Ang babait pa po ng mga tao natin sa pag-aalaga po sa kanila. So, at actually po, sabi ko, Pastor Elmer, baka pwedeng ikaw ang speaker nung last Sunday natin. Bishop, nadalas ang kain ng chocolate. Medyo, sabi niya, Bishop, parang sasabit yung boses ko. Bishop, kaya lang gusto ko maramdaman ka nila, Pastor. Kahit testimony na lang. Sige, Bishop, kahit testimony na lang. Pero nung actual, nagkapalit kami. Siya po ang lumabas sa preaching at ako po'y parang magte-testimony na lang. Dahil nung tumayo na po siya, naramdaman na po niya yung pagkilos ng Panginoon at ginusto po niyang i-encourage ang mga kapatiran natin doon at purihin ng Diyos, naging encouragement naman. Mga kapatid, mga minamahal, ang gusto ko pong i-point out, ang ministry na ang pundasyon, Panginoon, hindi nakadepende sa kung nandyan o wala ang pastor. Kahit nung wala pa si PNG at hindi pa deklarado na siya ay pastor ng Living Water Baptist Church, sa ating pong mga pastoral staff, sa ating mga preachers, mga kapatid, kung tutuusin, pwede pa rin po magpatuloy ng maayos ang gawain. Bakit? Kasi ang kagandahan sa church na ito, hindi nakatungtong kay FDB. Nakatungtong sa Panginoon. Amen? Ang pundasyon natin. At yun ang ating laging pinagtitibay. Yung pundasyon natin. Walang ibang pundasyon kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ko po, wag na tayo makisama, wag na tayo makiisa doon sa nakikipagdebate, doon sa talagang nagbibigay din, kami ang true church. Patunayan na lang natin. Hindi ba? So yun lang ang problema minsan. Ang problema lang minsan, yung kapag ka po, pag nandyan ang pastor, nandyan. Pagka wala yung pastor, nandyan. Baka iba pundasyon. Pero sa kabuuan ng church natin, I can say that it is very encouraging to know and to feel that our people here, ang ating pong gawaing ito ay kinikilala nating nakatayo sa Panginoon. Isipin niyo po kung sa tao nakatayo ito, di makita nyo lang ang pagkukulang. Diba? Baka mamaya maiba lang ang hati ng buhok ng pastor. Diba? Maapektuhan ka na, mawala ka na sa tamang direksyon. Natatawa ka, Pastor Jason, ha? Siguro nakakapanood ka ng online na minsan hirap na hirap ako dahil iba-iba hati, mga kapatid.
Kasi nga dumating tayo doon sa point na talagang halos ang natira na kalahati. Kaya hirap ka ng maghati, di ba? Pero di bale, basta isang araw alam natin, wala nang problema sa hati-hati sapagkat pagdating ng Panginoon, luwalhati. Amen? Luwalhati. Yung mga ngiti nyo, mukhang nakakatisod kayo. Mga kapatid, mga minamahal, ang pundasyon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Diba? We need to solidify our foundation and we need to strengthen our fellowship. Diba? Kung true church tayo, ang patibayin natin, ang palakasin natin yung fellowship natin. Hindi maganda yun na tayo po nasa gawain ng Diyos, may kanya-kanya tayo. Mga kapatid, wala tayong kanya-kanyang grupo. Maaring meron pong mga tao na mas intimate po sa atin because it is a fact, it is a reality na hindi naman talaga, in terms of intimacy, hindi naman po pwedeng halos lahat ng tao, pare-pareho. Ako po, aamin po ako sa inyo. Kung kaibigan ang pag-uusapan, ang yaman ko dyan, ang dami kong kaibigan. Pero kapag ka intimate friends, siyempre, iba po yun. Diba? So kaya sana nagkakaintindihan po tayo doon. Hindi ako kontra na may mga intimates ka. Hindi ako kontra na may mga kaklose ka dito sa church. Pero ang kontra ko, yung masyado nating minamagnify, yung grupo-grupo, yung kanya-kanya, at hindi po natin ini-encourage dito yung paligsahan. Kaya yung Bible quiz na yan, dapat yan ipagpatuloy dahil dyan nadidevelop ang ating pong, dyan nadidevelop ang ating espiritu na kahit grupo-grupo tayo, nakikisaya tayo. Kala nyo, tatanggalin na, ha? Meron kumuntik na pa-amen kagad eh. Yung groupings na yun, hindi ko nakikitang negative yun. Ang negative, yung nalamang ka lang ng konti, inaway mo na. Mali naman yung ano nyo, kinampihan naman kayo, kaya ganyan. Kaya yung Bible quiz na yan, ayoko na yan eh. Nangyayari ba yan sa tunay na buhay? Kung nangyayari po yan, ngayon pa lang, in the name of Jesus. Diba? Hindi natin sisirain ng relationship. Bakit? Kasi makasisira sa patotoo nung pong pagiging church ng Panginoon. Kaya, sino nakakapakinig pa rito ng Believer's Breakfast natin kahit hapon na? Di ba? Kakatuwa kayo eh. Kahit hapon na eh. Ako naman, confused ako. Dahil hapon dito, patutugtugin ko ba yung Believer's Breakfast? Yung pa rin ba patutugtugin ko, hapon na dito. Ang hirap naman kumontrata na paiba-iba, ha? Believer's Lunch, Believer's Merienda, Believer's Midnight Snack. Ang hirap eh. Kaya sabi ko, sige, basta pagka umaga rito sa inyo, dinidiin ko umaga dito sa atin. Pero pagka po umaga doon, nililiwanag ko, kaya tuloy pa rin. Puro breakfast pa rin po tayo. Okay? So, ngayon, hindi ba isa po sa diniin ko doon sa church, ang napakahalaga po yung tinatawag nating fellowship, forbearance, and forgiving spirit. Diba? We ought to be fellowshipping. We ought to be forbearing one another. And forgiving one another. Sino sa inyo ang aware na ang pagpapatawad po itinuro sa Bible? May tatanong ako sa inyo. Paano nyo magagamit yun? Paano nyo mai-apply yung pagpapatawad kung wala namang magiging sitwasyon na kakailangan magpatawad? Kasi may nagawa siyang hindi maganda sa akin eh. Yun nga ang tanong ko sa inyo. Kung laging ang gagawin sa atin at magagawa sa atin maganda, anong sense na meron pong turo ng pagpapatawad? Punto ba ako doon? Minsan maganda rin paminsan-minsan. May punto rin ako di ba? Kaya po may turo ng forgiving one another kasi po ang reality po pwedeng may makagawa o makapagsalita sinasadya o hindi sinasadya nang hindi maayos sa'yo. Ngayon, paano titibay ang church kung walang patawaran? Diba? Marami sa atin, hirap na hirap tayo magpatawad pero pagka na divisoria talagang, diba? Kung makahingi ka ng tawad doon sa... Di ba nakakaranas ba kayo noon? Mga pumupunta sa Divisoria?
Pag humingi ka ng tawad, parang gustong sabihin ng tindera sa iyo, patawarin mo siya sapagkat di niya alam ang kanyang, di ba? Mga kapatid, mga minamahal, kaya may turo na pagpapatawad sa Bible kasi ang realidad, kakailanganin natin yan. How about forbearing one another? Hindi naman para maiba na concept. Kung lahat ng mga tao ayon sa inaasahan mo, bakit kailangan mo pang, di ba, magdalahan kayo sa isa't isa? Kung pare-pareho kayo ng lakas, kung pare-pareho kayo ng level, kung pare-pareho tayo ng spiritual maturity, bakit kakailanganin pa ng mga dalahan kayo? Diba? Kaya itinuro sa banal na kasulatan, mga kapatid, na yun daw pong mga strong ought to bear the infirmities of the weak. That is actually leading to the idea that in the church of God, may strong at merong weak. May spiritual at may mga babes in Christ. Diba? Hindi naman po pwedeng gawin ng pastor sa mga anak niya. Kahit ang tagal-tagal mo na, gusto ko, ikaw pa rin ang baby ko. Ha? Baby pa rin kita. Mga pabebe, mga kapatid. So, importante po na makita natin na ang Church of the Living God, kailangan pinalalakas ang fellowship. Amen? Mga kapatid, hindi lang po yan. What is number 1? Okay, number 2, ha? Okay, dini natin yung fellowship, yung forbearance, at yung forgiving spirit. Napakahalaga nun. Diba? Yun po, mga kapatid. Pag yan ay na-resolve natin, diba? Yung bang ang idea, yung nakaready ka na, kahit may magawa sa iyo ang tao, basta ikaw nakalaan ka lagi na magpatawad, ba sumusobra na siya, di ba? Kahit kay FPJ mo itanong yan, sasabihin sa iyo, pagka puno na ang salo, dapat ka nang kalusin. Di ba? Mga kapatid, paano kapag wala ng laman ng salo? Di wala ka ng isasaing, di ba? So ang pinupunto natin, reality yan eh. Nangyayari talaga yan sa tunay na buhay natin, mga kapatid. Pero may Diyos na kung saan siya ang nagsabi na magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. Usapang problema ni kapatid, usapang naging problema kay kapatid, ang utos, mga kapatid, ay ang patawaran at pagdadalahan. Forbearing one another in love. Forgiving one another even as God for Christ's sake hath forgiven you. And then last, marami po yan, pero gusto ko pong i-consider natin, we need to safeguard our faith. Diba? Mga kapatid, hindi po Lifebuoy. Hindi po Dove. Safeguard. Para patay ang lahat ng germs, mga kapatid. Safeguard our faith. Sa panahon natin ngayon, particularly sa context po natin, ang isa sa main concern ni Apostle Paul ay ang maingatan ang pananampalataya. Kung kayo po ay matatandain sa itinuturo ko po, ang usapang pananampalataya, paano ko po sa inyo pinapresent sa Bible? As I understand kung paano pinapresent ang Bible. Ang usapang faith ay tumutukoy saan? Doctrine and dependence. Diba? Trusting and teaching. Diba? Trust. Yun po, mga kapatid. Yun pong dapat nating maintindihan. So, na ang usapang faith, na kung saan dapat mabantayan natin, hindi lamang yung tiwala sa Panginoon, kundi yung katuruan. And that is exactly the context of 1 and 2 Timothy, that the Apostle Paul is actually telling Timothy that kailangan be on guard. Kaya ang talagang sinasabi niya, fight the good fight of faith. Diba? Mga kapatid, ang ipino-point out ni Apostol Pablo kay Timothy, merong panahon na yung mga tao hindi na makikinig yan ng mga talagang sound doctrine. Ang pakikinggan na lang yan, yung mga kilitian ng tenga, mga kapatid. Yung mga pastor na ang gugustuhin nila, yung pupurihin sila ng mga tao. Yung kapag ka ipinangaral nila, yung makabubuti at maganda lang sa tao, sa pakinig ng tao, kikilitiin din ang tenga nila. Kaya kilitian ng tenga, mga kapatid.
Mas gugustuhin pang makinig sa fables. One of the positive comments na kinukonsider ko po sa mga nakakarinig sa akin ay yung pong idea na kapag ka po ang inyong pastor ay nagpe-preach, punong-puno ng salita ng Diyos. Hindi ako kontra sa ilustrasyon, hindi ako kontra sa joke, hindi ako kontra sa kwento. Kaya lang kapag ka ang preaching, mas marami yung kwento kaysa sa talata ng Biblia. Diba? Parang sa akin, hindi ko, kasi ang talagang para sa akin, pagka dinefine ko yung preaching, preaching is proclaiming God's words. Paano ngayon magiging preaching kung mas marami pa yung kwento mo kaysa doon sa salita ng Diyos? Mga kapatid, kung mas dinadala mo ang tao sa ikatatawa nila at hindi doon sa talagang ikatututo nila. So I believe, mga kapatid, dapat sa lahat ng pastor, sa lahat ng mga God-called preacher, must be bound and committed to preach nothing but the Word of God. Yun po yun. Diba? Sabi ng teksto natin, but if I tarry long, ang binigyan niya ng pansin kung ano yung tamang conduct dapat. Diba? Yun dapat, mga kapatid. Kung paano mo i-behave ang sarili mo sa bahay ng Panginoon. Kaya nga, sana wala na tayong sawayan. In fact, para maglagay pa tayo ng ganyan, minsan ang titibay, may ganyan na nga, nagse-cellphone pa rin eh. Diba? Anong klaseng behavior yan? Pinagbawalan na nga natin yung usher. Kasi yung mga ushers natin, minsan may lalapitan, bubulungan eh. Alam nyo, tayo mga Baptist, hindi naman tayo dapat naniniwala sa bulong. Kaya sabi ko, alisin nyo na yung bulong. Paano pong gagawin? I-post mo na lang. Baka naman, kaya lang, baka mamaya, pag kami nagsa-cellphone pa rin habang nagsa-service, pastor, kasi nakatutok po ako sa preaching, hindi ko po nabasa yan. Pero nagsa-cellphone. Yung ba mga kapatid, dapat magkatisuran pa tayo dyan? Dapat ba magkaroon pa tayo ng mga issue dyan? Na bakit napakahigpit naman na kailangan wag magsa-cellphone sa church? Sa tanong ko, ikamamatay mo ba kung 2 oras na hindi ka magsa-cellphone? Diba? At aware ba tayo na ang win-worship natin dito, Panginoon? Hindi mo naman kaya iaayos ang behavior mo para sa tao eh. Iaayos mo yung behavior mo kasi gusto mo ipakita na tinitingnan mong mataas yung Diyos na sinasamba natin. Kaya sana nagkakaintindihan na tayo doon. Diba? Minsan papansinin natin yung usher. Bakit ganito? Kung nakikita at nag-iisip tayo na, hindi naman kasi tama yun eh. Diba? Pero nasasagwaan talaga ako doon ng isa sa tatrabawin ng usher. Huwag kayo mag-cellphone, may service ngayon. Mga kapatid, mga minamahal, ang pinakamaganda magagawa na lang talaga ng usher, nakangiti, nakakamayan, iyahatid yung mga at medyo matigas, diyan ka. Yung bang welcoming talaga, mga kapatid, yung talagang warm ang pagtanggap, yun po yung magandang ministry natin. Pero kung pati yung kwentuhan, pati kailangan pa magsawayan, mga kapatid, ugali na lang po yan. At yun yung isa sa tinuturo. Diba? Ngayon, hindi ba sabi ko sa inyo, hindi nyo po pwedeng papaghiwalayin yung asal at yung aral. Yung aral at yung asal. Ngayon, kapag magandang asal, na hindi po nakikinig sa aral, tingnan nyo kung anong pundasyon ng asal, baka pakitang tao. Diba? Baka pakitang tao. Kaya sabi ko nga, yung mang-inasal, diba pangmasa yan eh. Mang-inasal, pangmasa, masa, mang-inasal. Naku, medyo... Sasabihin na iba, di sa Jollibee ka na lang, bida ang saya. Hindi. Mas maganda pa rin doon sa love ko to. Di ba? So, yung iba hindi naintindihan yung sinasabi ko. Pagka yung mga ganun sinasabi ko, ang hindi nyo naintindihan, okay lang. Pero sana pagka Bible, naintindihan nyo. Naintindihan ko naman na kapag mga kwento, halos wala sa inyo yan. Kasi ang tingin ko sa inyo, talagang Bible ang sentro nyo eh. Ano nga yung text natin? By the way, tuwan-tuwa kami nung napanood namin yung Big Night, yung
nakaka-bless, nakaka-encourage. Parang gusto kong sumigaw doon. Mga miyembro namin yan. Mga miyembro namin yan. Kaya alam baka marinig nyo, medyo baka tumaas pa yung kalooban ninyo. Lahat ng yan ay bunga ng natutunan. Diba? Mga kapatid, alam nyo po, ang isa sa dapat pinagtitibay sa church, aral. At ang isa sa dapat tatag natin, doctrine. Okay? At yun po yung para sa akin nakikita kong tibay. Kaya lang lagyan natin ng balance. Huwag yung ang galing-galing mo sa doctrine pero ang pangit ng ugali mo. Diba? Ang dami mo nga memory verse pero ang dami mo rin naman chismis na sinasagap. Diba? Diba? Ano silbi ng dami ng memory verses mo tapos ang dami mo rin naman chinichismis, diba? Madami kang nasisiraan at marami ka rin nasisiraan, diba? Isipin nyo po yun. Doctrine. Safeguards our doctrine. Ngayon po, kahit sa usapan ng mga ipinapasa ng batas natin, talagang inihihiwalay na talaga yung tao sa Biblia. Kaya sabi ko, dapat prayerful tayo. Mga kapatid, not to mention the name of the countries. Pero may mga bansa na ngayon, talagang kikilabutan ka kung paano nangyari. Kung Diyos ang sentro, hindi mangyayari yun. Hindi magbabawal ng pagdisiplina sa mga bata, ang nakakaintindi ng Biblia. Hindi po ipagbabawal yan. Isipin mo, anak mo, pwede ka idemanda kapag ka ikaw ay... Siyempre, kung ang pinag-uusapan natin, pagmamaltrato, yan, ibang ano po yan. Pagka yan ang napatunayan, okay lang, pero hindi ka pwede magtaas ng boses. Pero wala silang batas na kapag ka ang anak, mataas ang boses ng magulang. Naintindihan niyo po? Pagka ang mga anak po nagtaas ng boses sa kanilang mga magulang, walang kaso yun. Pero kapag ka ang magulang, medyo tumaas ang boses sa anak at saka nagsalita ng, may kaso yun. Pwede mong isuplong yun. Nakikita niyo po kung gaanong hindi ayon sa gabay ng salita ng Diyos. Aralin niyo po dyan. Diyan sa teksto natin. Verse 15 yan eh. Di ba? Bago mo ma-reach yung verse 15, dadaan ka muna sa 1 to 14. Di ba? At doon sa 1 to 14, sinabi doon kung anong klase mga pag-uugali, anong, di ba, yung mga behavior. Kaya ngayon, 5 ng mga lapastangang anak sa magulang. Disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, despisers, continent, diba? Despisers of those that are good, traitor, heady. Yan po yung mga usapang ugali. Pero ang idiniin ni Apostol Pablo sa kanya, but continue thou. Sa 2 Timothy, Sa 2 Timothy, medyo misleading yung nagamit kong ano po. Dahil sa verse 15, I thought 2 Timothy yung pinag-uusapan natin. So, 1 Timothy yung teksto natin. Pero sa 2 Timothy chapter 3, niliwanag doon yung conduct. Di ba, pinapoint out ko, 1 Timothy, 2 Timothy, both. Si Apostol Pablo ay nagbibigay pag-alarma sa kanya. Di ba? Dito po sa ating pong pinag-aaralan, makikita nyo po na ang problema ay ang paglihis sa doktrina. Kaya sa panahon natin ngayon, kailangan meron tayong pagbabantay sa doktrina. Ang isa sa dumidivide ngayon ng maraming mga churches, doctrinal issues. And sad to say, Baptist sa kapwa Baptist. Diba? So, haya na po, kaganapan na po yan. Kaya tayo bilang church ng Panginoon, ang sabi po, we should earnestly contend for the faith. Dapat daw po talagang maningas natin na tayuan ang ating tamang turo, ang tamang aral. Kaya ngayong gabing ito, nakikita ko po na it is one thing for us to enjoy and to claim na tayo po bilang church ay church ng living God. Pero ang idiniin ko po sa inyo, ang mas lalong magpapatibay nito ay hindi yung claim lamang, kundi yung pruweba. Yung manifestation na tayo po ay tunay na church ng buhay at tunay na Diyos. So we better consider ito pong ating pinag-aralan. Number 1, solidify our foundation. Number 2, strengthen our fellowship. Number 3, safeguard our
faith. Diba? Manatili tayo. Ano man ang mangyari, panindigan natin ang aral. Huwag nating lilihisan kung ano po ang aral ng salita ng Diyos. And as believer in Christ at bilang ikaw ay church ng tunay at buhay na Diyos, dapat ikaw ay maalam sa usapang aral ng salita ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Isa sa naging kaparaanan po ng inyong lingkod sa pagtuturo ay ang laging ipakita ang practical aspect, maging ng mga doktrina na ating pinag-aaralan. Because I believe, mga kapatid, na hindi natin pwedeng paghiwalayin talaga yung aral at asal. Dapat ito ay mapagtibay. Ang aral ay mapagtibay ng ating asal at ang asal natin ay dapat maging matibay dahil sa aral. So ngayong sandaling ito, hindi ko po ini-encourage ang mga members ng church na ito na makihalo, makisama sa pakikipagdebate kahit sa social media. Sa soul winning, hindi yun ang kailangan natin patunayan. Hindi iyon ang ating ipine-present sa tao. Ang ating magandang maging kalooban at kapasyahan ngayon ay ang mailagay natin ang ating sarili sa matibay na pundasyon, sa ating malakas na pagsasama-sama, sa pagpapatibay ng ating relasyon at kaugnayan, at sa pagtayo natin sa doktrina na ipangaral at na ipahayag sa atin sa kanyang salita. Ngayong sandaling ito, ang ating magiging imbitasyon ay sa usapang nagbibigay pansin sa dalawang bahagi. Usapang aral at usapang asal. Usapang patunay ng ating pong pagiging totoong church ng buhay at tunay na Diyos. Yung pong patunay ng ating pong claim. Ngayong gabing ito, I believe na lagi kapag pinapangaral ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ay kumikilos. Kung sa pakikinig mo ng mensahe ngayong gabi, ikaw ay kinilos ng Panginoon, at may mga realization po tayo. Isa na nga po rito yung pagbabantay natin sa pag-uugali natin sa bahay ng Panginoon. Yan po ang isa sa binigyang diin po ni Apostol Pablo kay Timoteo. At hindi ba binigyang pansin ko nga sa inyo na kahit sa ikalawang sulat niya, na kung saan medyo na-confuse pa ako dahil 1 Timothy naman talaga ang teksto natin. But I believe it is connected and related that in 2 Timothy chapter 3, ipinakita sa atin ang panganib ng huling panahon at ang isa sa naging emphasis ng panganib na ito ay ang mga pag-uugali ng mga tao. Because again, hindi natin pwedeng paghiwalayin aral at asal. Why not equip ourselves sa aral at ipakita ng ating asal ang mga aral na ating natutunan? Why not? Tonight, diba? Leave your place, come to the altar, talk to God, and tell God, Lord, I need this reminder. I need this message. Your word is right. Your word is true. Napakaganda po ng aking pong natutunan na hindi kailangan makipagpilitan ako na kami ang true church, kami ang true church. What I realize as I listen to your message, Bishop, is that I just need to prove to them. Kaysa makipagdebate ako sa kanila, patunayan ko. Patunayan ko na ang talagang church ng Panginoon ay meron pong matibay na pundasyon, may magagandang samahan, matibay na fellowship, at talagang meron pong panindigan sa aral na sa tamang katuruan.
dinala tayo ng mensahe sa dapat laging maingat na pakikinig natin sa pangangaral, sa dapat maging pag-aaral natin sa salita ng Diyos, at dapat maging paninindigan natin. Dinala tayo ng mensahe sa paalala kung ano po ang dapat inuugali natin sa bahay ng Panginoon, kung paanong dapat merong disiplina, kung paanong dapat nakatutok lang tayo sa Kanya, kung paanong dapat sinesentruhan natin talaga ang aral niya at ang mga matututunan natin sa pahayag ng pangangaral mula sa Kanyang salita. Now is your opportunity to somehow express your heart to God and tell God, Lord, thank you for talking to me once again. Thank you for reminding me. I need this message. Your word is right. Your word is true. It is really important for us believers to prove na hindi lang tayo tunay na Kristiyano, kundi tayo po ay tunay na church ng Panginoon. Our gracious, loving Father, thank you so much for the power of your word. Thank you for talking to us. Thank you for reminding us about this very important thing, especially in your house, O God. Kung paano namin dapat ikandak ng tama ang aming mga sarili, kung paano dapat madisiplina rin kami na kami may dalang Biblia, na nakikinig sa mensahe, na talagang binibigyang pagpapahalaga ang aral upang ito po'y mag-reflect sa aming asal, Panginoon. Lord, thank you. Salamat po. Alam kong kilala mo ang bawat isa sa amin. At alam mo rin po ang laman ng puso namin sa paghakbang at paglapit namin sa iyo. Kaya ngayon, Panginoon, humbly at your feet, O God, isinusuko namin sa iyo ang mga hindi namin magandang ugali sa bahay panambahan. Isinusuko po namin sa iyo ang naging maling gawi po namin kapag kami sumasamba. Salamat po sapagkat kami pinaalalahanan. At nakita ko rin po ang kahalagahan na bilang church ng Panginoon, kami dapat masentro sa iyong salita at sa iyong aral. May you challenge your children, Heavenly Father, na talagang magkaroon ng mas malalim na pag-aaral ng iyong salita. Again, thank you so much, O Lord. May you bless each and every one of us, O God, ayon sa inilapit nila sa iyo, ayon sa katapatan po ng aming mga puso, maging sa mga kasama po naming kapatiran through online. Kung sila po'y nahamon, na-encourage at ngayon nagsusuko ng sarili sa iyo, may you consider them, Heavenly Father. Again, thank you so much for the freedom that we have here in our country to preach thy word, O God, to study thy word, to open your holy word, Heavenly Father. Thank you so much for this liberty. I pray that you will continue to bless your people, your church, and please, Lord, magsilago po kami sa usapang aral at asal bilang tunay na church mo at tunay na mga Kristiyano. Ito po aming Panginoon, ang aking pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Balik na po tayo.